Mga ka-road trip ngayong araw mga boss ay gusto ko lang mag-share sa inyo mga guys ng konting kaalaman patungkol sa atin catalytic converter. Kaya kung hindi nyo pa napapanood ang video na to ay wag nyo nang panoorin mga boss kasi maboboring lang kayo. Hindi mga boss, joke lang. So panoorin yung video na to para magkaroon kayo ng idea kung bakit nagkakaroon ng low power ang inyong sasakyan. So tara guys. Shout out mga road trip, magandang araw mga guys. Ngayong araw ay mayroon naman tayong pag-uusapang mahalagang bagay. Ito ay mga basic lang naman tungkol sa ating sasakyan. Pero kung hindi nyo bibigyan ng importansya ang basic na ito ay pwedeng mabutas ang inyong bulsa. Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga guys ay tungkol sa atin catalytic converter. Ito yung device na ginagamit para linisin yung usok na lumalabas mula sa exhaust ng ating sasakyan. Ito yung catalytic converter. So saan nga ba ito nakalagay mga busing? Nakalagay ito sa exhaust ng ating sasakyan or tambutso. Kasi bago ilabas yung usok mula sa ating makina, dumadaan yan sa catalytic converter para linisin. Para paglabas ng usok, hindi na siya masyadong polluted. So kung nakikita nyo, yung araw na yan, yan ang atin catalytic converter. So sabi ko nga mga boss, ang trabaho ng catalytic converter upang linisin, siya ang naglilinis ng usok bago ilabas papuntang environment or sa surrounding ng atin kapaligiran para hindi natin masinghot or para hindi makasira sa ozone layer. Kasi sa dami ba naman ng sasakyan tapos hindi ka gagamit ng catalytic converter, sigurado kawawa ang ating planeta. Ngayon mga busing, ano nga ba ang pwedeng maging epekto kung nasira ang ating catalytic converter? So ang catalytic converter mga busing, hindi naman yan nasisira. Kaya nagmamalfunction ang ating sasakyan or naglulo power dahil nagbabara na doon sa ilalim ng ating catalytic converter. Kasi nga doon ay ipon yung mga dumi ng ating makina. Yung usok na lumalabas dyan, sinasala, kaya naiipon yung dumi dyan. Kaya pag nabarado na yung ating engine ay nagkakaroon ng low power. Kaya mostly, pag hindi natin alam, nagkakaroon tayo ng maraming diagnosis, nagpapalit tayo ng sensor, nag-overhaul, at iba pa. Kaya mga busing, bago nyo gawin yan, kung ang inyong sasakyan ay almost 10 years na, or ang inyong sasakyan ay tumakbo na ng 50 miles, pag nagkaroon ng low power, mga busing, again, pag nagkaroon ng low power, wag muna kayong magdadiagnose ng ibang asira. Diretso kayo sa catalytic converter, tanggalin nyo, at palitan nyo ng bago. Tapos paandarin nyo, malalaman nyo na yun pala yung sira. Dahil nga sa katagalan, nagbabara na. So, nakasave kayo ng pira. At yung makina ninyo ay bumalik naman sa magandang kondisyon dahil doon. Kaya ngayon, alam nyo na mga busing, na bago kayo mag-diagnose ng ibang mga sakit, pag matagal lang inyong sasakyan, ay kailangan nyo munang tingnan yung catalytic converter. At doon, makakasave tayo ng malaking pira at panahon. Yun lang naman kung yung sasakyan ninyo ay umabot na ng 50 miles or 10 years na. Kasi pag bago pa naman yan, wala naman problema. Kasi hindi naman sirain yung atin catalytic converter, kundi nagbabara lang siya. So maraming salamat sa panonood at sana nakapagbigay ko sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa atin catalytic converter.